Sana makabalik ako dito next time. Actually, kakabaptize ko lang ng Saturday. Ha? Well, sa umpisa kasi ng aking buhay, no, hindi ko pa alam, no, na ang salita ng Diyos, no, ay sinasabi diyan sa ang salita ng Diyos ay sinasabi diyan, ang salita mo ay ilawan ng aking paa at anong kasunod diyan? Liwanag ng aking mga landas. Hindi ko po yan alam, mga kaibigan ko. Kaya ako ay naging membro ng, alam ko may mga classmate ako dito eh. Oo, may mga classmate ako dito sa ABS-CBN. Marahil alam niya ang ABS-CBN. Ha? Ang ABS-CBN, na ito ay muntik nagpawasak sa aking pamilya. Ha? Anong ABS-CBN? Una, titingnan natin ang letter A. Alak? Yung B. Babae. Ay, kaya pala. Ang S. Siguryo. Ano naman itong si BN? Kabaret? Beerhouse. Aray. And nightclub. Kompleto ah. Alam mo mga sisters, ang Diyos ay kumikilos sa iba't ibang paraan para makilala natin siya. Tama? At yan ang ginawa sa akin ng Panginoon. Kasi ako, doon talaga sa, maging sa Makati, maging dyan sa aming lugar, chick boy ako eh. Hindi mapigil-pigil eh. Sabi nga ng mga babae, matanggap ko ang aking asawa lasinggo. Pero ang pangbababae niya, hindi ko matatanggap. No, kahit na ako yung umiikot sa Nazaret, sa Pitsayan, kapag ako ay naghahanap ng pwedeng Bible study, yun talaga ang katwiran ng mga babae. Kahit na maglasing, huwag lang mga babae. Ha? At sa dumating sa isang punto na ako ay harap, mabuti sana kung matalim eh. Pero ang itak, isang mapurol, naiitakin ako ni Mrs. Ngunit ako'y nagalak at nagpasalamat dahil sa edad ng aking anak na bunso, 3 taon, ay handa niya ibigay ang kanyang buhay para sa akin. Ha? Amen. Tuwing nag-aaway kami ni Mrs. kahit nakatulog yan, tatayo yan eh. Ha? At magpapagitna. Mama, wag mo patayin si Papa. Sa edad niyang 3 taon. Nakikiusap na hindi niya alam anong magaganap sa kanya kapag hinampas na. Ha? Ni Mama niya ang itak na pwede siyang tamaan. Pero ngayon dalaga na siya. Katabi mo. Ha? So yan ang muntik nagpawasak. Alam mo ang buhay namin sa ABS-CBN na yan. Nakalive na tayo? Kung nakalive, okay lang. No? So, alam ko ito kasi, no? Ako ay nagagalak na nakapagsalita ako sa inyo sa gabi ito. Amen. At ako ay nagagalak din ang aking testimony. Huwag nyo nagayahin kasi baka hindi kayo makarecover. Buti ako nakarecover ako eh. At dumating ang isang punto na hindi na kaya lutasin sa magandang usapan at kami ay napunta nga sa PAW. Sa Public Attorney's Office. Nung dumating doon, sabi ng abogado, wala na ba ibang paraan? Mr. Diamante? Jun Diamante, no? Sino bang mga Hilonggo rito pala? Nakalimutan ko. Okay, tama, no? Mga Hilonggo? Sila nila, mga Hilonggo, malalambing eh. Dumating sa punto na kami ay nasa husgado ng PAW. Binigyan si Mrs. ng kopya, binigyan ako ng kopya. Wala nang dahilan para kami magsama. Okay? Pagdating sa bahay, impake ako ng aking mga gamit. 2 bag, bit-bit ko. No? Oras na ba? 2 bit-bit at 2 bag ang bit-bit ko. At nang ako'y magpaalam sa aking anak, anak, alis na si Papa. Sabi ng aking anak, Papa, saan ka pupunta? Saan ka tutuloy? Ang sagot ko, anak, hindi ako lalayo. Hindi ko kayo iiwanan. So napakabuti pala ng Diyos sa akin na hindi sa pumayag na ang pamilyang ito ay mawasak. May dahilan pala ang Diyos. Yan ang aking
buhay nung ako'y ay hindi ko pa nakilala ang salita ng Diyos. Ha? Na ang buhay na kapag tayo ay hiwalay pala sa Diyos, tutungo ito sa pagkakawasak. At kapag wasak, ang mangyayari sa mga kabataan hindi makapag-aral ay sila ay magugutom. Tama. No, dahil sa pagmamahal natin sa ating sarili. Mga bisyo. So paano ako na-convert? Bilang isang naging pastor ng born again Christian Church sa ganong dahilan. Sumuko ako sa Diyos. Nag-aaral ako ng Biblia. At ang una kong tinanong na verse sa pastora, kasi ano namin doon, pastora, babae, kung ano ang Mateo 6:33. Seek the kingdom of God first, and His righteousness, di ba? And all things shall be added unto you. So, wala ko kasi alam dyan eh. Nagtatanong pa ako. No? At patuloy, at ako'y nag-enroll, nag-aral sa International School of Ministry. Itong ISOM, Koreano ito siya, no? Sa Korean. Pagkatapos ng 2 taon, nag-enroll ako ulit ng 2 taon sa International Global Ministry naman. Koreano pa rin. No? At ako yung humihingi ng isang structure sa Koreano. Bakit kaya ako hindi binibigyan? Nakarating na ako ng Mary Homes, doon nagsasaturate na para magkaroon ako ng sariling gawain, para mabigyan ko ang Diyos ng isang disenteng gawain. Dahil alam ko nung nag-aaral pa ako at nakailalim ako sa babae, sabi ko may sablay eh. May sablay sa Born Again Christian Church dahil nakailalim ako sa babae. Kaya ako yung naghanap ng katotohanan. Lord, saan ako lalagay? At ng bandang huli, year 2015, nag-decide ako na buuin ang Jesus Christ Loyal Soldiers. 2015, sinimulan ko ang gawain, bagamat walang bubong sa ilalim kami ng kahoy ng mga dumadalo. 2 months after, nakilala ko ang aking kaibigan, si Brother Banaan, na nakilala ko sa 2012 pa. At nag-meet kami doon sa Mary Homes nang ako'y umiikot doon at namibigay ng mga flyers. So, one time siyang speaker ng Camilla Church at inimbitahan ako. Pinagbigyan ko, dumala ako. No? At ako'y nagalak dahil sa kantahan pa lang, sa hymnal, ang puso ko ay parang inuukit na. Amen. At ang aking prinsipyo na hinahanap noon pa man nung sa Born Again Christian ako, isang disenteng panambahan, isang hymnal song, isang tahimik sistema. So nagustuhan ko ang sistema ng Seventh Day. Amen. Actually, maraming pumupunta sa bahay na share sa akin at gusto akong iyain sa kanilang iglesia. Ngunit ang katwiran ko noon, Sunday kayo, Sunday ako. Walang pinag-iba. Hindi ko iiwan ng Born Again Christian Church. Kasi Sunday parehas eh. Pero dahil ko ng 70 ay Sunday rin, ay hindi tayo magkakasama. Dahil hindi ko iiwanan ng Born Again kasi parehas lang, Sunday lang eh. Pero dahil nakita ko ang katotohanan, ako nangangaral ako dati, sinasabi ko yan, na ipangilin nyo ang ikapitong araw. Pero ang aking diretsyon nito ay linggo. Nung pinakitaan ako ng 321 AD ni Constantine the Great, hindi pa rin ako nasatisfied. Hinanap ko sa akin na history book nung nag-aaral ako sa International Global Ministry at nakita ko nga doon ang istorya na ni Constantine the Great. Sabi ko pa sa aking anak, gusto ko makita pa sa internet. Pumunta ang aking anak, sinearch sa internet, at nakita yung 321 AD. At hindi ko lang dala ang kopya ko sa motor, may kopya ko doon eh. Yung 321 AD ni Constantine the Great. At ito, ang motor ko may nakasulat kasi doon, na author ng tao ang linggo. Ngunit author naman ang Saturday ng Diyos. At nakikita nila ito doon sa aking motor, no, sa sidecar, kasi yan ang aking ginagamit pang hanap buhay.
No? At nagpa-print ako ng Constantine the Great at nakita ito ng babae, ng isang naging sumakay sa akin, no? Pasahero ko. No? At sabi niya sa akin, brother, ano ka ba, Adventist? Sabi ko, opo. Sabi niya, ikaw, born again. Sabi niya, sige, Bible study tayo, pumayag naman. Ngayon, sa Lunes, nakano kami sa Cerritos, Bible study. Sabi niya sa akin, honestly, Brother John, ang asawa ko pastor din. Nawa, no, makonvert din natin ang pastor na ito. Pastor din siya ng born again. At ang kanyang misis ay team leader ng praise and worship. So, sa music siya. Nawa loobin ng Diyos na makonvert din natin siya. No, pastor. So, ang akin na lang ang challenge sa inyo, siguro wala tayong magagawa laban sa katotohanan sa 2 Corinthians, verse 13. Yun sinasabi dyan, wala tayong laban sa katotohanan. Kaya ang challenge ko sa inyo, ang katotohanan ay wala nang iba. Itong ating Sabado na paglilingkod. Mag-search lang po tayo, no? Lalo na sa mga bisita. Hindi ako basta-basta maniwala. May ebidensya, kumpleto, sabi ni Brother Jerry, isang bag ang kanyang reference. Di ako, dictionary pa lang, 70. No? Sa dictionary pa lang, 70. Saturday is the 70 of the week pinasirox ko doon, no? Nagpasirox ako. Pag may nagtanong, ito na, dictionary, siguro sapat na sa yan. No? Kung maliin mo yung 70 of the rest, mali. 70 of the rest, mali na yung lahat nakasulat dyan sa dictionary. No? So, happy Sabbath sa inyo. No? Sana yung ABS-CBN huwag nyo gayahin. Amen.